tinapos na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pakipag-alyansa dito sa partido ni VP Inday Sara Duterte na hugpong ng pagbabago. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So kahapon mga kapolitika, May 1 is tinapos na ng Partido Federal itong partido ni Pangulong Bongbong Marcos, itong Partido Federal ang pakikipag-alyansa dito sa partido ni VP Inday Sara na hugpong ng pagbabago. Itong hugpong ng pagbabago is naging katuwang nila Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 election. At ang sabi doon ng leader nitong Partido Federal na si Tamayo, itong South Cotabato Governor Tamayo, ang sabi niya is natapos na umano noong 2022 itong pakikipag-alyansa ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa partido ni VP Inday Sara kasi hindi na umano sila nagkakatugma ng objective at mga layunin. So yun ang naging reason bakit hindi na nakipag-alyansa si Bongbong Marcos dito sa hugpong ng pagbabago. At kung inyong maalala nga nung nakarang buwan is tinanggal yung mga malalaking politiko doon sa Davao na kung saan is pumapanig at nakipag-alyansa dito sa partido ni Romualdez na Lakas CMD. At kung bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika, kasi parang nakikita natin dito sa sitwasyon ni Bongbong Marcos na nagamit itong partido ni VP Inday Sara kasi napakalakas ng hugpong pagbabago noon dito sa Davao region. Kasi itong hugpong ng pagbabago is isa lamang siyang regional party. Hindi talaga siya national party, pero sa kalaunan is lalaki din yan at maging national party yung naging partido ni VP Inday Sara. So nung nakarang buwan is tinanggal yung mga malalaking politiko doon sa Davao dito sa hugpong ng pagbabago dahil sa conflict of interest. Okay, kung inyong naalala yung napag-usapan natin sa ating previous vlog is tinanggal itong sila Uy, itong mayor ng Tagum City, itong vice gov na si anak din ni Mayor Riti Oy at yung congressman dyan sa Davao de Oro na si Zamora at yung isang kapatid din ng mayor ng Tagum City. Well, anyway, ang tingin natin dito mga kapolitika is parang nagamit itong hugpong ng pagbabago. Dito na natin talaga makikita na wala na talagang unity at yung dating samahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Inday Sara. So ang sabi dito ng South Cotabato Governor na si Tamayo is nagbe-build up daw sila ngayon ng bagong partido. Nakikipag-team up sila sa isang bagong partido. Kasi bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi parang sa tingin natin is makipag-alyansa na talaga itong hugpong itong Partido Federal ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa dati nilang kalaban na Liberal Party. Kasi ang sabi dito ni Tamayo is baka more than 50% daw na mga governor dito sa buong bansa is papanig or makikipag-alyansa dito kay Pangulong Bongbong Marcos. At hindi natin alam kasi ang sabi dito isa daw malaking national party ang makikipag-alyansa dito sa Partido Federal. At lagi na nga natin itong pinag-uusapan doon sa ating mga previous video, ating mga previous vlog na magsasanib puwersa itong mga Dilawan at si Bongbong Marcos. At napag-usapan rin natin doon na sila Laila de Lima at sila Leni Robredo is open daw na makipagtrabaho dito sa kila Bongbong Marcos. And even yung mga influencers nila, yung mga vlogger ni BBM nila Marcos is nakikita natin na doon na papunta yung direksyon na kung saan is nagsasanib puwersa na talaga sila. So kawawa naman dito sa nangyayaring ito si VP Inday Sara na iniwan na talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, even though sa harap ng kamera isinasabi ni Bongbong Marcos na okay naman yung relasyon nila ni Bongbong Marcos ni VP Inday Sara at ganoon din si VP Inday Sara, pero sa harap lang po yan ng kamera. At nakita nga natin doon sa ating previous video na pag-usapan natin na hindi na nagpansinan itong si Bongbong Marcos nung nasa departure is umalis itong si VP Inday Sara para sana is makipag-shake hands dito kay Bongbong Marcos. Hindi niya na ginawa, bagkus is sininyasan niya na yung kanyang mga bodyguard na umalis na at hindi na nagpaalam dito kay Bongbong Marcos. Dito pa lang is meron ng mga gestures itong mga politicians na kung saan is kung sino yung nasa kapangyan. Ang sabi nga na VP Inday Sara doon sa kanyang speech dito sa Inday Sara Nation is sana ay
natuto na itong si VP Inday Sara na kung saan is wag magtiwala, wag masyadong mag-invest at ibigay yung buong tiwala doon sa mga politiko at sa mga taong nakapaligid sa kanya, kasi darating daw yung time na kung saan is kung wala na sila sa poder, wala na sila sa posisyon, wala na sila sa kapangyarihan at wala na silang impluwensya, ay iiwan din sila. At ito nga ang nangyari dito kay VP Inday Sara, mga kapolitika, na kung saan nung time na mabango pa yung kanyang tatay, andun pa sa posisyon, andun pa sa kapangyarihan, presidente pa yung kanyang tatay, ay napakaraming partido, napakaraming politiko at malaking tao ang nakipagdikit dito sa mga Duterte at ginamit yun na maging stepping stone para sila ay magkaposisyon dyan sa gobyerno. So yun ang tingin natin na nakikita natin dito sa mga Duterte, mga kapolitika. At isa pa, ang gusto ko rin is magkaroon ng loyalty check itong mga Duterte. Okay, hindi sila basta-basta magpapasok ng mga politiko na kung saan is balimbing or pwede sa kaliwa at pwede sa kanan. Bakit? Kasi darating ang time na wala na sila sa posisyon, katulad ng nangyayari ngayon, di ba? Nung nabalita na kung saan yung mga politiko ng mga Duterte dati na sulit sa kanila is lumipat at nag-iba na ng bangka, pumunta na dito sa lakas CMD ni Romualdez. Kasi ang goal talaga dito nila Romualdez, mga kapolitika, at ni Bongbong Marcos is mahikayat nila yung mga kasalukuyang kasalukuyang nasa posisyon na umanib dito sa kanilang partido. Kasi of course kung yung mga politiko, kasi mga politiko yan sa iba't ibang mga probinsya, i-endorso yung kanilang mga national candidates, especially dito sa 2025 election. Kasi ang sabi doon, September, October is ipapakilala na nila Bongbong Marcos ang kanilang line up para sa susunod na eleksyon. So probably sa mga senators yan. At nakikita rin natin dito kasi itong usapan kasi nila Bongbong Marcos at ni VP Inday Sara is gusto nila na si VP Inday Sara sana nung 2020 election na pag-usapan yan na si VP Inday Sara ang maging manok ng Pangulong Bongbong Marcos sa 2028, pero parang malabo na itong mangyari sa nakikita natin ngayon, mga kapolitika. At nakikita rin natin dito na alis talaga itong si VP Inday Sara dito sa anino ni Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi pa sa ngayon, mga kapolitika. Darating yung araw at yung panahon na kung saan sasabihin ni VP Inday Sara na siya ay binibiyak na niya yung kanyang pakikipag-alyansa dito sa mga Marcos. Hindi pa sa ngayon, pero darating yung araw, kasi itong si VP Sara hindi pa pwedeng kalabanin itong Bongbong Marcos kasi baka aalisan siya ng pondo kasi malayo pa yung 2028. Pero expected na natin yan, mga kapolitika, na itong si VP Inday Sara is liliit yung kanyang pondo, and in fact yung kanyang confidential fund is tinanggal na noong last year. So basically ang nangyayari dito is hindi na dinidepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Vice President Sara Duterte, kasi nga may sarili din silang interest para sa 2028 election. Di natin alam, baka si Tulfo yung kanang imamanok, kasi malabo talaga itong si Romualdez na mananalo base sa mga survey. Hindi nga umaabot ng 1% yung boboto dito kay Romualdez. Bakit siya pa yung imamanok? Not unless na siya ay babaguhin nila yung konstitusyon para mapanatili ang kanilang posisyon dyan sa gobyerno. So yun ang ating nakikita at mga possibilities dito, mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa hindi napakipag-ugnayan ni Bongbong Marcos sa partido ni VP Inday Sara? Of course, masakit yun sa part ni VP Inday Sara kasi 'di ba, sabi nila nung election is sama-sama tayong babaong muli, at ang isa nga sa mga naging objective or naging platform ni Pangulong Bongbong Marcos is pagkakaisa, pero ngayon is wala na tayong nakitang pagkakaisa. Well, magkaalaman lang talaga sa 2028, mga kapolitika, at alam naman natin na malakas pa itong si VP Inday Sara. Mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.